Sabi ko na sa inyo, yung konteksto ng pagsapak ni Inday Sara, 'di ba? Pinakikita rin nila yung pagsapak ni Inday Sara. Eto katotohanan diyan, pasok Bongo. Nangyari po yung insidente. Nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. May personal knowledge ang isang senator judge sa issue ng pagkakasapak ni then Davao City Mayor Sara Duterte sa isang court sheriff noong 2011. Ginamit ang insidente bilang ebidensya laban sa bise sa nagpapatuloy na impeachment trial. Si MJ Montehar sa report. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. May personal knowledge si Senator Judge Bongo sa insidenteng kinasapuntahan ni Vice President Sara Duterte at ng isang court sheriff. Nasa pa kasi ng dating Davao City Mayor, si Sheriff Abby Andres noong July 2011 sa gitna yan ng tensyon sa demolisyon ng mga kabahayan sa Agdao, Davao City. Ginamit ang video ng insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay VP Sara para raw establish ang umano'y pattern ng karahasan ng opisyal. Pero ayon kay Senator Judge, Kaya dito tinanong si Matibag Matibag, etong nangyaring pagsapak kay na Inday Sara doon sa sheriff. Alam mo ba na dahil dito sa demolition na ito, na may namatay diyan 30 mahigit, 30 plus ang namatay diyan. Informal settlers 'yan. Oo, pero alam mo ba na may flash flood din 'yan noong mga panahon na 'yan. Kumbaga, ang daming inaasikaso ng City Hall niyan. May flash flood, may maraming mga naapektuhan ng baha, tinutulungan ni Inday yun, tapos meron pang ganito. Itong i-demolish nila, notorious to. Itong i-demolish nila mga squatter ito, halo-halo ito. Lahat, ang daming mga tarantado rito. Ngayon, magkakagulo. Kilala ni Inday itong lugar na ito. Putang ina, huwag niyong papasukin muna yan. Magkakamatayan dyan. Kaya asikasuhin ko lang to, bigyan mo ako ng saglit. 2 oras lang, 2 hours, bigyan mo ko. Pagtapos ko rito, sa inaasikaso ko rito problema, pupunta ako dyan, kakausapin ko yung mga leader dyan. Para maiwasan natin ang pagdanak ng dugo. Wait lang. Pucha yan. Itinuloy pa rin ng sheriff. Naintindihan naman natin na ginaganap ng sheriff yung kanyang trabaho. Pero, nag-fail yung sheriff dito na makinig kay Inday Sara bilang nanay ng lungsod na wait lang, wait. Hindi naman sinasabi ni Inday Sara na ipatitigil yung demolisyon. Ang sinasabi ni Inday Sara dito, wait lang. Ayusin ko lang bago natin ituloy. Wait lang, bigyan mo lang akong 2 hours, okay? Sinabi ba ni Inday na hindi pwede demolish yan. Hindi, batas yun eh. Alam ni Inday yan, abogado siya eh. So kailangan maipatupad yung batas. Humihingi lang ako ng konting panahon. Hindi ginawa nung sheriff. Nag-conduct ang sheriff ng demolition. May namatay, 30 ang namatay dahil sa demolition na ito. Karamihan pa yata nung namatay doon sa mga dinidemolish. Doon kaya galit na galit si Inday Sara, kaya nasapok niya yung dahil sa nangyari na yun, na kung nag-antay ka lang sana, hindi sana tayo namatayan. Ngayon sabi nila, ibig ba sabihin nun, pwede nang manapak. Hindi. Ang sinasabi natin dito, merong reason. There's always a reason bakit nagre-result sa ganun yung isang tao. Same reason kung bakit nakapagsalita si Inday Sara ng ganun nung doon siya sa Congress. Same reason kung bakit nangyari to. There is a reason why. Ngayon, mali ba o tama? Mali. Pero, i-consider mo yung mga pangyayari. At aalamin mo kung ano talaga yung nangyari. Mali yung act, kaya nga nag-apologize si Inday Sara at hindi na nasundan yun. She learned from it. Is there any pattern of violence? Wala na. Nag-iisa to na instance. Wala na silang nakitang instance because if there is any other instance or instances that Inday Sara
ginamit niya yung kanyang kamay sa pagpapatupad ng batas, o di sana marami kayong pinapakita. But the fact na itong recycled na video yung paulit-ulit yung ipinakikita, ibig sabihin, walang pattern. There is no pattern of violence. There is a pattern of passion sa pagganap sa tungkulin. The reason why nangyari ito, yun. Judge Go, mahalagang tinaan ang konteksto ng nangyari. Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Tinanong naman ni Go kung alam ba ng NBI ang buong konteksto ng insidente, lalo na't pinagbatayan ito sa Article 4 o grave threats ng impeachment case. Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay yung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. 31 yung namatay. Mokang Lab, salamat sa iyo Mokang Lab ha, mabuhay. Shout out from South Korea. Korea, mabuhay. Oh. Alam mo pa, alam ba yun? Wala pa, ngayon ko pa lang nalaman. Yan tayo kala ko nag-iimbestiga, ginagamit nyo pa. Ginagamit nyo yun na ebidensya para maipakita yung pattern of violence, pero hindi nyo naman sinasabi sa tao bakit nangyari yun in the first place. Propaganda puro kayo propaganda. Yan ang sinasabi natin Kaya nga kung ang pundasyon ng impeachment ni Inday Sara ay puro propaganda, puro propaganda, wala naman talagang matibay na ebidensya, anong gagawin nila sa mga susunod na mga article? Di ganun din, puro propaganda din. Puro propaganda. At nandito ang Banateros para i-expose lahat ng yan. Kaya isi-share ninyo itong mga video natin. Again, this video is not about sirain si Matibag, banatan lang si Matibag, no. Nagre-react tayo dahil nakikita natin na ginagamit si Matibag para sirain ang mga Duterte. At ginagamit ni Matibag itong impeachment para yung galit niya kay Inday Sara Duterte maipakalat niya. 3 column ang sinulat niya tungkol kay Inday Sara Duterte. Tatatlo na lang. Wala ni isa sa mga column na 'yon na na sinasabi na magaling na leader si Inday. Lahat 'yun sinasabi na walang kwenta si Inday, bobo si Inday, tanga si Inday, basura si Inday. Yun Hindi ko talaga alam ano bang ginawa ni Inday dito kay Matibag, bakit naging ganun ang galit niya, bakit pati yung asawa galit kay Inday. Ano ba ginawa ni Inday? Yun ang hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung galit Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay, kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin. Yung hindi natin alam mukhang sa sinasabi ni Bongo, sorry correct nyo na lang ako. May namatay na 31 pala doon sa flash flood. Hindi ko alam dito sa mismong demolition kung may namatay Sorry. I stand corrected. Kasi sinusundan ko lang naman sinasabi ni Bongo Sabi ni Bongo may namatay. Ang akala ko dito may namatay sa demolition. But whatever it is, i-correct nyo na lang. mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan.
Ayon naman sa netizen na si Elsa, totoo raw ang mga binanggit ng senador. Anya, alam ng mga Dabawenyo ang buong kwento. Iginit naman ni Concepa na umunoy may power tripping sa panig ng sheriff. Kung si Brian naman ang tatanungin, hindi raw alam ng karamihan ang totoong nangyari sa insidente. Para naman sa netizen na si Azrael, malaki raw na itulong ng VP sa kanilang mga nabahaan noong panahong iyon. Batid raw nila na bilang Davao City Mayor, ayaw daw noon ni VP Sara na magkasakitan ng mga pulis at ang mga subject ng demolisyon. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Kung matatandaan, bago magsimula ang impeachment trial ay nanawagan Oh, yun. So, klaro naiintindihan nyo na ngayon kung bakit sinapak ni Inday. Alam ko naman, alam nyo na yun eh. Oh, pinalalabas lang kasi ng mga ito na talagang si Inday Sara, violente. That's not the case, mga bossing. Oh, that is not the case. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at